Masarap ba ang luto kong spaghetti? Tanong ni Sheila kay Pablo. Nakaupo na sila ngayon sa labas ng veranda and enjoying the view from the 20th floor. Kung titingin ka sa ibaba, maiisip mong nasa tuktok ka ng mundo. Every structures below look so small. Para bang lahat sila ay nanliliit na nakatingala sa kanila. And because they are in the heart of the busiest city in the entire Metro Manila, kalat na liwanag galing sa mga nagtataasang building ang nakikita nila. Sheila smiled. There's only one word that comes into her mind as she stares at those blinking lights. Progress. Siguro nga their view isn't the best for stargazing. Pero alam niya ang kahulugan ng mga liwanag na yun ay progreso hindi lamang para sa Makati, kundi para na rin sa buong bansa. Okay lang, napagtsatsagaan naman. Nilingon niya si Pablo. Hawak din ito ang isang bote ng alak. Talaga lang ha? Kaya pala nakadalawang plato ka? Nanunukso niyang sabi rito. Umiling-iling ito na nakatingin lamang sa malayo. Tinungga ang hawak na alak. She smiled. Tumabi siya ng upo sa lalaki. Makati City never sleep, no? Halos lahat ng malalaking corporation sa Pilipinas dito nakabase. Sinulya pa ng tingin ni Pablo ang babae. There's a smile on her face na nakatingin sa isa pang mataas na building na nasa harap lang ng kanilang unit. From this angle, naisip niya na maganda naman pala ito. She has a small heart-shaped face, which made her jaw look so prominent. Ang mga mata nito ay may kaliitan, na animoy laging nakangiti. Ang ilong nito ay maliit, na hindi naman ganoon katangusan, ngunit hindi rin naman pango. Nang bumaba ang kanyang tingin sa mga labi ng asawa, ay napalunok si Pablo. If there is one thing na masasabi niyang best part ng mukha ni Sheila, yun ay ang mga labi nito. It's inviting. Lalo sa tuwing makikita niya itong nakangiti, gaya ngayon. Napahugot ng paghinga si Pablo, bago ibinaling ang tingin sa ibang bagay. Sobra na kung bibigyan pa niya ito ng problema. Kaya naman, ayaw niya nang dagdagan pa ang kasalanan nito. He is intending to keep his promise to her father, and that is to protect and give her back to him in one piece. Muli niyang ininom ang alak na hawak na beer, upang itaboy ang tila kakaibang atraksyon na kanyang nararamdaman para sa babae. I never like Makati. Hindi ako comfortable sa tuwing napupunta ko rito. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli itong nagsalita. Pablo's eyebrow raised sa narinig. He looked at her again in full of amusement. Really? What's not to like about Makati? Every young professional's dream to be here. Even his voice can't help but to sound so amused. Why? It's his first time to hear someone saying that she doesn't like Makati. That is actually quite interesting. Ewan ko ba, pero hindi talaga ako comfortable dito eh. I feel like I don't belong on a fast-paced place like this. I feel exhausted just by seeing everyone here, na parang nagmamadali. And there, well, I mean, your outfits here. Tinapunan siya ng tingin ito. Parang may humaplo sa puso ni Pablo nang magkasalubong ang kanilang mga mata and saw her smiling. There's something calming about her smiles. That kind that can calm even his restless heart. Siya na rin ang unang nag-iwas ng tingin dahil may pakiramdam siya na hindi na niya matatagalan ang mga ngiting iyon. What about our outfits? Kunwa ay pawalang bahala niyang tanong. He drank his beer again, hoping na hindi na nito mapansin ang kanyang saglit na pagkataranta. Kainis. Siya, si Pablo de Leon, nararatal sa isang babae? That would be so embarrassing kapag nalaman ni naman. Well, masyadong formal. I just don't feel like I belong here. Look at me. I'm scruffy and rug. I love my tattered faded denims and my sneakers. I'm awkward. Always awkward. And beautiful. Gusto sana iyong idagdag ng lalaki, pero pinigilan niya ang sarili. No, he won't flatter her. Dressing up is part of our job, to look presentable. Pero I also wear tattered jeans din naman. He saw her pout. Nagulat pa siya nang bigla nitong hinilig ang ulo sa kanyang balikat. He was caught off guard. Gusto niya sanang itulak ito palayo, pero pakiramdam niya ay natigilan ng kanyang katawan. Just the smell of her hair is so enchanting. Parang isang spell na mahirap tanggihan.
Pati ba naman sa buhok, Pablo? Aniya sa sarili. Alam mo, iba ka naman. You can wear a tattered jeans at kahit ano pang isuot mo, pero wala kang maririnig sa mga tao. Kasi, you are the Pablo de Leon. And besides, kahit ano naman yatang isuot mo bagay sa'yo. Baka nga kapag nagsuot ka ng sako, maging new trend pa yan dito She giggled. Hindi na rin tuloy mapigilan ni Pablo na mapangiti rin. Are you flattering me? Hindi naman nagsasabi lang ako ng totoo. You are handsome, rich, powerful, and very strong kaya. Kaya naman kahit na anong gawin mo sa sarili mo, no one would dare to laugh at you. Natigilan si Pablo. No one would dare to laugh at you. A muscle on his jaw flexes. Alam niyang hindi yun totoo. Dahil minsan sa buhay niya, he became a laughing stock and humiliated and left behind. Napapikit siya ng mariin. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Balikan? Kailan ba siya nakaalis? Bulong ng kanyang isipan. Hindi ba't ang puso niya ay puno pa rin ng galit ng nakaraan? Umalis ka nga dyan, Sheila. Inis niyang tinabig ang ulo nito na nakasandal sa kanyang balikat. Ayaw niyang alalahanin ang nakaraan. Gusto na niyang kalimutan yun. Inubos niya ang beer at tumayo na. Si Sheila naman ay takang-taka sa biglang pagbabago ng mood ng lalaki. Kanina lang ay okay naman ito. Approachable naman. Bakit bigla-bigla ay naging masungit na naman? Hey, saan ka pupunta? Tawag niya rito. Pero tuloy-tuloy lamang itong naglakad. Hindi man lang siya nilingon. Kainis, ang moody talaga. Sala sa init, sala sa lamig. Bulong ni Sheila sa sarili. Matutulog na ako. Babiyahe pa tayo bukas sa Batangas, remember? Matulog ka na. At saka please lang, umayos ka bukas sa harap ng mama at lola ko ha. Huwag mong ilabas ang pagiging crazy mo dun. Matabang na sagot ni Pablo. Mabilis na tumayo si Sheila at hinabol ang lalaki. Umangkla siya muli sa bisig nito. Hindi pa niya kasi natatanong ang kinagalit nito sa kanya kanina. Sandali lang naman, may itatanong pa ako sa iyo Pinaliit niya ang kanyang tinig na parang isang bata. Ganoon talaga siya kapag gustong maglambing. Maging sa kanyang itay at kay Kyle. Ano na naman, hindi ka lang kakaiba, tsismosa ka pa. Piksi nito, napilit inaalis ang kanyang pagkakahawak sa braso nito. Pero lalong hinigpitan ng dalaga ang kapit dito. Pablo, huwag ka namang magsungit. Itatanong ko lang naman kung bakit ka nagalit sa akin kanina nung nandun tayo sa bahay namin. Kasi bigla mo na lang akong hindi pinansin Natigilan si Pablo. Sasabihin niya ba dito ang naramdamang inis nang makita ang kamay nito na hawak ng lalaking yun? Wala talaga siyang balak pumunta sa San Lorenzo. Ngunit nang tawagan niya ang isa sa mga bodyguards nito at sinabi sa kanya na may kasama pang isang lalaki ang asawa bukod sa itay nito, bigla siyang hindi napakali. Inisip niya na baka may makakita dito, lalo't alam na ngayon ng publiko na ito ang kanyang asawa. Nung unay nag-atubili siya na sundan niyon. Baka kasi ano pang isipin nito. Pero napagpasyahan niya na gawing dahilan na gusto niyang bigyan ng regalo ang ama nito. But when he saw that man holding her hands, parang nakaramdam siya ng pag-iinit ng ulo. Siguro marahil ay dahil na rin sa pag-aalala na baka may paparazzi sa paligid ang makita na may ibang lalaki na nakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Hey, ano ba kasi? Bakit ka ba nagalit? May nagawa ba ako? Tinig ni Sheila ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Teka, nagsiselos ka ba kay Kyle? Naku, don't tell me, may gusto ka na sa akin, Pablo. Wow, sabi na nga ba kain-love-in-love ako A playful laugh from her fills the air. Saglit siyang nag-isip. Bakit nga ba siya nagalit? Nagsiselos? Siya? No, not in this life. Sheila, tumigil ka nga riyan. Ako, magsiselos? In your dreams. Ayoko lang na nakikipaglapit ka sa ibang lalaki habang kasal ka sa akin. Ayokong may makakita sa'yo at pagsimulan pa ng kung ano ng chismis. I expect you to behave and act accordingly while you are carrying my name. After our divorce, go on. Makipaglapit ka kung kanino. Basta wag ngayon. Inis niyang sabi rito. Muli niyang sinubukang alisin ang pagkaangkla nito sa kanyang braso. Ngunit lalo lang iyong hinigpitan ni Sheila.
Sayang, akala ko pa naman nagsiselos ka na. Well, sorry, pasensya ka na ha, pero please bear with me. I never had a relationship before. You were my first relationship kung tutuusin, kahit papeke naman to. I don't know what to expect, kaya naman sana, please be patient with me. Aniya. Hinilig niya ang ulo sa balikat nito, pagkatapos ay pumikit. Gusto talaga niya ang balikat ng lalaki. She always find peace. Sa kabila ng magulong setup na pinasok nila, hindi niya tuloy nakita ang gulat at amusement sa mukha ni Pablo. Si Sheila? First relationship? Tama ba ang kanyang narinig? He can't help the smile that formed into his lips. First, ang sarap sa pandinig. Napabalikwas ng bangon si Pablo sa mahihinang katok sa kanyang pintuan. He checked the time. It's 4:30 in the morning. Mabigat ang ulo na tumayo siya sa kanyang kama at tinungo ang kanyang pintuan upang alamin kung sino ang kumakatok. Si Rico. Alanganin itong ngumiti sa kanya. Good morning, sir. Nagpagising po kayo sa akin ng 4:30 a.m. Ngayon po ang punta natin sa Batangas with your wife. Sabi ng lalaki nang makita ang pagtataka sa kanyang muka. Natutop niya ang kanyang noo nang maalala ang lakad. Siya itong nagpaalala kay Sheila na maaga ang kanilang lakad ngayong araw. Nakalimutan din pala niya. Nilakihan niya ang bukas ng kanyang pinto para makapasok si Rico. He goes straight to the bathroom para maghilamos and to brush his teeth. Sir, nasa kusina na rin po si Aling Marites, preparing her breakfast. Gusto niyo po bang magpahanda ng pagkain para sa biyahe? Nakatayo lang sa tapat ng pinto si Rico. Kahit pahinayaan siyang pumasok ng kanyang boss sa loob ng silid nito, ayaw pa rin niyang maging pamilyar, lalo na may ibang tao sa loob ng unit nito. Huwag na, Rico. I'm sure hindi naman tayo aabuti ng mahabang oras kapag umalis tayo ng maaga. Sagot niya nang matapos na siyang magsipilyo. Okay, sir. Gusto niyo po bang gisingin ko na rin si ang misis ninyo po? Naunang lumabas si Rico sa pinto. Bahagya pa itong yumukod sa kanya. Umiling siya, tinaas ang isang kamay, bilang tanda na siya na lang ang gigising sa asawa. Magkasama nilang binagtas ang daan papunta sa guest room kung saan natutulog si Sheila. Kinatok niya ng mahihina ang pinto. Walang nagbukas o sumagot man lang. Muli siyang kumatok ng 3 beses, pero wala pa rin. Hinawakan niya ang doorknob at inikot iyon. Kumunot ang kanyang noo nang malamang hindi iyon nakalock. Marahan niya iyong tinulak, only to see Sheila sleeping like a pig. Sa liit na iyon ng babae, halos sakupin nito ang queen-size bed dahil sa pagbukaka. Nakataas pa ang 2 kamay na tila ayaw sayangin ang natitira pang espasyo ng kama. Napatingin si Pablo kay Rico, na ngayon ay pinipigilang matawa sa nakita nilang itsura ng babae kapag natutulog. Kainis, hanggang sa pagtulog walang poise. Mahina niyang bulong. Sinenyasan niya si Rico na manatili lang sa labas ng pinto, habang siya naman ay tahimik na lumapit sa kama. Narinig niya ang mahinang paghilik nito. Nakanganga pa. Ang buhok nito ay halos takpa ng buong mukha nito, exposing only her mouth. Kaya niya nakita na nakanganga ang babae. Napangiwi si Pablo. Kahit pa sa loob ng mahabang panahon ay nanatili siyang single. He had his quiet share of no-string-attached relationship. Ang mga babaeng nakasama niya ay laging poise pa rin kahit tulog. They are still their stunning self. It's his first time to see a girl na ganito kaayos na matulog. Tatapikin niya sana ang balikat ng babae nang marahan itong gumalaw, dahilan upang mahawi ang buhok na nagtatakip sa mukha nito. He took steps back. Natigilan si Pablo nang mapagmasdan ang mukha ni Sheila. Ano bang sabi nila? Malalaman mong maganda ang isang babae kapag bagong gising o di kaya kapag maganda ito sa umaga. He think that sounds so true because he feels like he's staring at an angel. Oo nga't his string of women were stunning, glam, fab, and full of poise. But they all don't look as good as this woman. He is staring right now the next day. Kasi madalas, when all the makeup and all the fancy clothes were gone, hindi na rin ganon kaganda ang mga babaeng kanyang nakasama. Pablo closed his eyes tightly and fought for control.
Hindi niya gusto ang nararamdamang mumunting paghanga sa babae. Hindi dapat ganito. Nagulat pa siya nang magmulat siya ng mata ay nakasalubong niya ng tingin si Sheila na tila naalimpungatan. Hoy, anong ginagawa mo rito? May balak kang gawin sa akin oh. Grabe ka. Akala ko pa naman magkaibigan na tayo pero... Hey, tumigil ka nga dyan. FYI, you're not my type. Ang payat mo kaya, mukha kang tingting. Walang korte ang balakang mo. Straight yung waistline mo. Pati yung ano mo ewan. Feeling ko nga surfboard ka nung past life mo Angel ni Pablo sa babae, na tila ngayon palang natatauhan. May kinuha ito sa side table. An old model Nokia cellphone. Pablo watched her in amusement. Naaaliw siyang malaman na meron pa palang tao na hindi naka-iPhone ngayon or even a smartphone. She is really a girl of surprises. Ang sweet naman ng asawa ko. Mahal na mahal mo ko no. Sobrang lambing. Nag-uumapaw ng pagmamahal yung mga sinabi mo sa akin As a matter of fact, muntik na akong maiyak. She rolled her eyes bago tuluyang bumangon sa kama nito. Kinuha nito ang panali sa buhok and do her hair in a messy bun. Napatawa ng mahina si Pablo sa sarcastic na tono ng asawa. Her comeback is really quick. Hindi pwedeng walang bawi. Oh, I didn't mention it, mi amore. Ganyan talaga ako ka-sweet. Nakakaloko niyang sabi habang pinagmamasdan ang ginagawa nitong pagtali sa buhok. Sa totoo lang, he prefers her hair down. Pero nang bumaba ang kanyang tingin sa mahabang leeg nito, he has to close his eyes because there's a sudden urge for him to touch that neck. Oo nga feeling ko magkakadiabetes ako Idinilat niyang muli ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig nito. He smiled. In fairness, he is enjoying their exchange of banter. Palaban kasi ang babae with a good sense of humor.